Mga kapitay, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito sa naging pahayag po ni Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office patungkol po sa kanya hong pagdepensa mga kabida kay Vice Ganda, ano? Sabi po ni Yuse Castro, tinawag na bastos ito hong si Vice Ganda po mga kabida ng mga pro-Duterte supporters, ano? Ano na kaya ito hong si Pangulong Duterte? Siya yung unang nambastos. Siya yung bumastos daw sa mga Pilipino, mga kabida, ano? Eto, babasahin ko lang po. Ito pong balita mula sa Abante Tonight, ano? Castro kinampihan si Vice Ganda. Sino ba yung palamura? Ayun. Kinwestiyon ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagbatikos ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice Ganda. Isa sa mga patutsada ni Vice sa kanyang recent concert with Regine Velasquez na naging sentro ng ngit-ngit ngayon ng pro-Duterte camp ay ang tungkol sa kontrobersyal na jet ski promise ni Duterte sa West Philippine Sea. Pati na rin ang pagdalas sa dating Pangulo sa dahig. Ayon kay Castro, tila lumalabas na si Vice ang binansagang bastos, ngunit iginit niyang dapat ding balikan kung sino ba talaga ang unang nagpakita ng ganong asal. Ito yung sinabi po ni Claire Castro po makabida, no? Parang lumalabas na bastos si Vice Ganda. Teka lang, sino ba ang bastos? Sino ba yung palamura? Sino ang bumastos sa mga Pilipino? Ani Castro sa kanyang vlog, ang lakas ng loob ng iba na magsabi, can we expect decency from Vice Ganda? Ang lakas niyong pumuna kung decente si Vice Ganda, itong inidulon nyo, dagdag niya. Sabi pa ni Castro, hindi raw makatarungan na sabihin ng kabastusan si Vice Ganda ang mga biro nito na hango rin sa aktwal na pangyayari ng dating Pangulo. Kayo DDS, VP Sara, dating Pangulong Duterte, mga Duterte, binabastos nyo ang Pangulo. Decente kayo? Tapos si Vice Ganda, nagginamit ang parody na galing din sa dating Pangulo, ang mga sinabi na yon, napipikon kayo. Patuloy ni Castro. Ayan. Yun yung pahayag po ni Castro po makabida kung saan po ay dinipensahan po niya ito hong si Vice Ganda. Parang binalik po ni Yusek Castro po yung tanong, sino ba yung bastos? Sino ba ang unang nambastos? Ano? Kasi yung tingin po niya kung bastos daw si Vice Ganda dun sa kanya hong biro mga kabida, ano, ginamit na parody, ano, kung saan po ay yung ginawa ho niyang biro ay hango daw sa actual na nangyari po daw, ano, kung saan po ay nag-promise ito pong si dating Pangulo Duterte na puntahan po niya itong West Philippine Sea gamit ang isang jet ski, ano. At yung nangyari po sa kanya, dinala po siya sa dahig, totoo naman daw yon, ano, mga kabida. Bakit daw binansagan ng mga supporters ng dating Pangulo itong si Vice Ganda na bastos? Okay? Samantalang mas grabe raw na magmura itong si Digong po mga kabida, lalong-lalo na po sa harap po ng publiko, ano? Parang ganun yung gusto hong iparating po ni Claire Castro po, ano? Okay, eto. Magbigay lang po ako ng aking personal take po dito, ano? Para po kay Undersecretary Claire Castro, ano, yung bastos na tinukoy po dito, okay, yung asal po ni Vice Ganda against the former president, ano, alam naman po natin yung sitwasyon po ng dating Pangulo po ngayon. We are not talking about kung palamura ba si Digong, bastos ba yung ginawa ni Digong, ano. We are talking here about dun ho sa recent o current situation po ng dating Pangulo. Na alam naman po natin lugmok na po, ano, nakulong na nga ipinakulong po ng gobyernong ito, ano, mga kabida. Illegal na dinala po mga kabida dun po sa Dahig, Netherlands.
Tapos, imamak mong ng ganun, ano? Na keso, ito yung sinabi, totoo, actual. Sinabi po ng dating Pangulo na magje-jet ski siya papuntang West Philippine Sea. Okay? Dinala po sa Dahig, Netherlands. Totoo yung mga circumstances na yun, ano? Mga kabida. Pero wag sanang imamak ng ganun eh. Parang ano na yun eh. Kumbaga, ginawang katatawanan na po, ano? Ito hong si Digong po mga kabida. May kasabihan po na ang pumato daw sa baliw ay mas lalong baliw din, ano? Ganun din yun mga kabida, ano? Alam naman ninyo na palamura si Digong, okay, bastos si Digong, bakit po ninyo binastos? Bakit po ninyo pinatulan? Mas lalo kayong bastos, di ba? Ganun lang po yun. Tapos out of timing, ito kung si Vice Ganda po mga kabida, ano? Okay lang sana kung si Digong okay. Okay? Nasa labas, o di kaya andito sa Pilipinas, okay? Okay lang po yun, walang problema. Kasi nakulong na po eh. Lugmok na po yung tao po mga kabida, ano po. Tapos ganunin lang po yun. Di ba? Unfair naman po. So anong tawag pala doon ni Undersecretary Claire Castro? Di kabastusan yun. Okay? Again, we're not talking about sa ugali po ni Digong, mga kabida. Kasi yun naman talaga si Digong, ano? Okay? Hindi po natin pwedeng i-compare doon po sa ginawa po ni Vice Ganda eh. Although sabi nila, biro lang daw yun, entertaining daw yun. Okay? Pero pag gumamit ka na ng isang tao sa pagbibiro mo at hindi po maganda yung biro mo doon sa ginamit mo na tao, hindi na po yun biro. Alam nyo kung anong tawag po doon? Bullying na po yun. Okay? Bullying na po yun. Yung ginawa po ni Vice Ganda po mga kabida na minak po niya ito hong si dating Pangulong Duterte, hindi po yun joke, hindi po yun entertaining. Bullying po yun. Sa totoo lang po eh. Ano ba yung pagkakaiba ng joke at saka bullying, ano, mga kabida? Malaking pagkakaiba. Kasi yung joke, nagpapatawa ka lang po, ano, mga kabida. While bullying, okay, ginawa mong katatawanan yung isang tao. Bullying po yun. Ngayon, sino yung bastos dito? Di ba si Vice Ganda? Mga kabida? Look, tingnan mo yung, kahit na po, hindi po DDS. Binatikos po itong si Vice Ganda eh. Kasi ang pinag-usapan po natin dito, ang sitwasyon po ni Digong. Maliban po sa lugmok na po itong si Digong, ano, mga kabida, nakulong na, okay? Matanda na po yun. May sakit pa po, mga kabida. Parang wala kang respeto sa mga matatanda eh. Minamak mo. Okay? Sana nag-isip-isip din mga kabida, ito kong si Yusek Castro bago po ito nagbitaw po ng pahayag. Ano? In defense, dito ho kay Vice Ganda. Actually, kahit saang anggulo po mga kabida, no? Mali talaga yung ginawa po ni Vice, mga kabida. Okay? Gaya na sinabi ko po, okay lang sana kung si Digong nasa mabuting kalagayan andito sa Pilipinas, nakalabas po ng bilangguan. Okay lang po yun. Okay? Matatanggap yun. Pero kung andyan po sa bilangguan, nag-iisa pa, walang kasama, mga kabida, no? Okay? Nangungulila po mga kabida sa kanyang pamilya, may sakit pa, tapos ganunin mo lang yon, ano? Ang babastos yun. Now, ang tanong dito, kung ikukumpara ngayon mga kabida, sino yung bastos? Si Digong na palamura, minura ang mga Pilipino? Tapos may sabi pa si Yusek Castro na dinawit pa niya itong si Vice President Sara Duterte, pamilya Duterte, kung saan po ay binastos daw nila si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano? Bakit? Yung mga sinabi ba nila, ano bang ginawa po ng Pangulong Marcos po sa kanila, ano, mga kabida? Unang-una po, pinag-initan si Sara. Yang nangyari, nabuwag ang unit team. Kasi pinag-initan si Sara eh. Natural lang po sa isang ama po mga kabida, no?
na depensahan yung kanya pong anak. Kung ano man po yung ginawa po ng dating Pangulo, natural po na dinipensahan lang po niya yung kanyang anak eh. Di ba? Lalong-lalo na po, doon po sa mga kapatid po ni Vice President Sara. Nagbigay lang po sila ng simpatsya po doon, sa Vice Presidente na pinag-initan po, ginipit po ng gobyernong ito, mga kabida. Sinong hindi po magalit po doon, Oh. Diba? Yun lang po yun. Okay? Wag ho nating i-equate yung ginawa po ni Vice Ganda dun po sa ugali po ni Digong. Kasi si Digong ganun na po yun. Tsaka pangalawang, mura po ni Digong po makabida, hindi po yun intention dun ho sa mga tao na mga walang kinalaman po sa kanyang pagmura. Expression kasi yung pagmumura po ni Digong mga kabida. Hindi yun intentional na binastos po niya yung kanyang mga pinatutungkulan. Po, no? Okay. Unlike ko dito, direkta talaga. Jet ski, yung pagdala ko sa kanya sa The Hague, Netherlands, mga kabida, at yung leaning po ni Digong towards China, Okay? Mocking yun. Okay? Mocking, bullying, hindi po yun joke. Hindi po yun entertaining, mga kabida. Yun po yung malinaw po. Okay? Yan ang hindi po maintindihan po ni Castro kasi pagpabor po sa mga Duterte po, mga kabida, ikakampihan po niya yung kalaban po ng mga Duterte. Po? No? Ganun po yun. Normal lang po yun kay Castro po, mga kabida. Mouthpiece ng Malacanang Di ba? So yun lang po yung aking comment po. Medyo naalibadbaran lang talaga ako dito kay Claire Castro. Every time na magsalita po ito, puro palpak, mga kabida. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong tingin, opinion, at pananaw po dito, mga kabida? Po? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.